Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Narito po ang ating daily devotion sa Book of Levitico, chapter 11, verse 1 to 10. Mga hayop na maaari at di maaaring kainin. Sinabi ni Yahweh kina Moises at Aaron, ganito ang sabihin ninyo sa bayang Israel, sa mga hayop na lumalakad sa lupa, makakain ninyo ang lahat ng hayop na pitak ang kuko at mumunguya ng pagkain mula sa sikmura. Kaya ang kamelyo kahit nang munguya ito ngunit hindi bitak ang kuko ay dapat kainin. Ang dalagang gubat ay ngumunguya rin. Ang dagang gubat ay ngumunguya rin ng pagkain mula sa sikmura, ngunit hindi bitak ang kuko. Hindi ito malinis, kaya di dapat kainin. Ang kunehong gubat ay ngumunguya rin ng pagkain galing sa sikmura, ngunit hindi bitak ang kuko nito. Hindi ito malinis. Ang baboy bitak nga ang kuko, ngunit hindi naman ngumunguya ng pagkain mula sa sikmura, kaya hindi ito dapat kainin. Huwag kayong kakain ng karne, hihipo man ng bangkay ng mga hayop na ito. Marumi ito para sa inyo. Sa mga nilikhang nasa tubig, maging alat o tabang, ang maaari lamang ninyong kainin ay ang mga isdang may palikpik at kaliskis. Ngunit ang isdang walang palikpik at kaliskis, malaki man o maliit, sa dagat o sa ilog, ay marumi para sa inyo. Amen po. Levitico chapter 11 verse 11 to 20. Huwag kayong kakain nito at iwasan ninyo ang mga patay nito. Lahat ng nilikha sa tubig na walang palikpik at kaliskis ay huwag ninyong kakainin. Tungkol naman sa mga ibon, ang mga ito ay huwag ninyong kainin, pagkat marumi ang agila, butwitre, limbas at kauri nito. Lahat ng uri ng uwak, ang utris at pangabiglang, lawin dagat at mga kauri nito. Lahat ng uri ng kuwago, ibon, maninisid na isda, ang kuwagong parang may sungay at ang pelikano, ang lahat ng uri ng tagak at taritik, paniki at bag. Lahat ng kulisap na may pakpak at may apat na pa ay marumi para sa inyo. Amen. Leviticus chapter 11 verse 21 to 30. Maliban sa mga kulisap na lumulundag tulad ng lahat ng balang na mahaba ang ulo, balang na kulay berde at bawat balang sa ilang, ang lahat ng nagpalipa ng lumilipad na may apat na paa ay ituturing ninyong marurumi. Ang sinumang humawak sa bangkay ng mga hayop na ito ay ituturing na marumi hanggang sa paglubog ng araw. Ang sinumang dumampot sa mga ito ay ituturing na marumi hanggang sa paglubog ng araw at dapat niyang labhan ang kanyang damit. Bawat hayop na nabiyak ang kuko, ngunit hindi humunguya ng pagkain mula sa sigmura ay marumi nga at ituturing na marumi rin ang bawat humawak rito. Ituturing ninyong marumi ang mga hayop na may apat na paa, ngunit ang kuko'y hindi sumasayad sa lupa kapag lumalakad. Ang sino mang humawak sa bangkay nito ay ituturing na marumi hanggang sa paglubog ng araw. Dapat labhan ang kasuotan ng sino mang humawak nito at siya ay ituturing ninyong marumi hanggang sa paglubog ng araw. Sa mga hayop na naglipa na sa lupa, ituturing ninyong marumi ang mga sumusunod: ang bubuwit, ang daga at lahat ng uri ng bayawak, ang tuko, ang buwaya, ang butiki, ang buburi at ang hunyaango. Amen. Magandang umaga sa ating lahat. Ang aking babasahin ay mula sa libro ni Levitico chapter 11 verses 31 to 40. Marurumi ang lahat ng ito at sino mang humawak sa alinmang patay nito ay ituturing na marumi hanggang sa paglubog ng araw. Kung ang alinman sa mga ito ang mamatay at lumagpak sa damit, kagamitang kahoy, balat o anumang kagamitang pang-araw-araw, ituturing na marumi ang nilagpakan nito hanggang sa paglubog ng araw. Kailangang ibabad sa tubig ang nasabing kagamitan. Kung sa palayok ito mahulog, ituring ding marumi ang laman nito
at dapat nang basagin ang palayok. Anumang pagkaing may sabaw o inuming tubig na malagay dito ay ituturing na marumi. Marumi nga ang anumang lagpakan ng ganitong uri ng patay na hayop. Kung mahulog sa kalan o palayok, dapat sirain ito. Ituturing ng marumi yun. Ngunit ang batis o ipunan ng tubig na malagpakan nito ay mananatiling malinis. Gayunman, ang humawak sa patay na hayop ay ituturing na marumi. Kung ang patay na hayop ay lumagpak sa binhing pananim, ito'y mananatiling malinis. Ngunit kung ang binhi ay ibabad na sa tubig, magiging marumi na ito. Kung mamatay ang anumang hayop na maaaring kainin, ang sino mang humawak rito ay ituturing na marumi hanggang sa paglubog ng araw. Dapat labhan ang kasuotan ng sino mang kumain o bumuhat nito at siya'y ituturing na marumi hanggang sa paglubog ng araw. Ang mabuting salita ng Diyos. Amen. Pagpalang morning. Hello mga kapatid. Pagpalain po ang bawat isa. Tayo po ay babasahin ko po ang aking Bible reading devotion dito po sa Genesis chapter 11 verse 41 to 47. Sabi po dito, every creature that moves along the ground is to be regarded as unclean. It is not to be eaten. You are not to eat any creature that moves along the ground, whether it moves on its belly or walks on all fours or on any feet. It is unclean. Do not defile yourselves by any of these creatures. Do not make yourselves unclean by means of them or be made unclean by them. I am the Lord your God. Consecrate yourselves and be holy, because I am holy. Do not make yourselves unclean by any creature that moves along the ground. I am the Lord who brought you up out of Egypt to be your God. Therefore, be holy, because I am holy. There are the regulations concerning animals, birds, every living things that moves about in the water, and every creature that moves along the ground. You must distinguish between the unclean and the clean, between living creatures that may be eaten and those that may not be eaten. Yun po. God bless po everyone. Thank you po. Shalom.